For today's vlog nga guys, maaga pa lang nagising na ako. Ngayon kasi gaganapin yung practice ng anak ko sa school para sa graduation nila. Sabihan niya nga rin pala ako na magdala daw ako ng upuan dahil wala daw kaming uupuan doon at matagal daw kaming nakatayo. Dahil nga makalimutin na ako, sinigurado ko na naiwan dito sa may sasakyan para hindi talaga maiwan yung upuan. Sobrang aga kong gumising dito, alas 5 pa lang maliligo na ako. Hindi talaga ako sanay maligo ng ganitong oras. Buti na lang talaga may heater kasi sobrang hamog dito at lamig dito sa farm. Tapos kung nga maligo, si Ate Aileen meron na siyang hinandang almusal para sa akin. Habang si Mami Heidi natutulog pa, hindi nga siya nakapag-almusal dyan dahil gusto niya daw sumama sa akin. Sabi ko nga sa kanya, isang parents lang daw ang allowed, sabi ng anak ko. Pero dahil gusto niya nga daw makita magmarcha yung anak ko, sumama siya sa akin papunta ron sa BN2. Imaginin mo, mula kay Sakat Buso-Buso, bumiyahe kami papunta rito sa BN2. Ito nga pala kami nagparking sa may likod ng school dahil walang parking sa harapan at puno na. Dito rin kasi kami dumadaan dati kapag pupunta kami ng palengke kasi ito rin yung pinakamalapit na daan papunta sa paupahan namin. Tingko nga ng school, nakita ko yung kapatid ko na si Jong. Kala ko may install sila rito dahil naka-uniform siya. Yung pala pipila rin siya dahil manonood din siya para sa march ng anak niya. Kasabay pala ni Chanel na graduating yung pinsan niya. Sipin mo kung gaano ko bait kong tito, hindi ko alam, nagagraduate na rin pala yung pamangkin ko. Kaya ang ending, problema ako nito sa graduation nila kasi dalawa ko silang reregaluhan. Hindi ko nga rin alam kung ano ireregalo ko sa kanila dahil parang lahat naman meron na sila. Shoutout nga pala doon sa followers ko. Ito nga pala isa sa mga anak niya, matagal na naming kliyente yan sa internet. Ito yung kauna-unahang kinabitan namin ng wifi sa SMTI. Dito nga pagkaaga-aga kami pinapunta ng anak ko, nagulat ako, akala ko naman sila na yung mauna sa pila kasi sabi niya maaga daw kaming pumunta. Dito nga inalaman ko na sila pala yung huling tatawagin kaya hindi tayo pwede maging masamang tao, kailangan nakangiti lang tayo dahil marami tayong followers dito na nakakakita sa atin. Habang nakapila nga sila dyan nagpaalam na kami ni Mami Heidi kasi hindi pa kumakain si Mami Heidi, maghahanap muna kami ng almusal kung saan kami kakain. Paano ba naman kasi nung ginigising ko siya para mag-almusal ayaw niya pang gumising at nakahiga pa siya, inaantok pa daw siya. Tapos nung papaalis na ako, dali-dali siyang nagbihis, hindi na siya naligo kasi sasama nga daw siya. Hirap talaga sa babae kasi pabago-bago yung pag-iisip, hindi mo alam kung saan talaga lulugar. Tapos isa pa nga sa naging problema namin, wala kaming mahanapan ng pagkain dito sa school, kaya ang ending, uuwi pa kami nito sa bahay para doon kami kumain. Kasi nga yung tita niya na si Ate Ning, meron tindang almusal sa labasan. Kaya nga doon sa mga naghahanap ng almusal dyan, kapag gusto nyo ng almusal, pumunta lang kayo sa harapan ng Alphamart dahil naandun yung tita niya at nagbibenta ng almusal tuwing umaga. Ito nga pala yung tita ng asawa ko, dyan nga pala sila located sa may harapan ng Alphamart. Mura na, masarap pa yung paninda nila. Kaya lang medyo malabo na yung picture ng tita niya kasi nga nagtatago sa mga bumbay na inutangan. Tapos nga namin pala mag-almusal sa kanya, bumalik na ulit kami dito sa school kasi nga dito na nga nakapila na kami. Hindi ko na nga pala na-videohan guys kasi sakto nga pala pagdating ko nasa pila na yung anak ko. Hindi rin kasi nakasingit si Mami Heidi nyo kasi nga naandun siya sa likuran at nakapasok na rito yung mga bata. Buti ngayon nakaabot ako sa pila kasi kailangan talagang alamin mo kung nasan yung pwesto mo. Mahirap kasi pagdating ng graduation tapos hindi mo alam, paanga-anga ka, hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Sobrang saya ko nga din pala ng mga time na to kasi nga yung anak ko tatawagin sa stage tapos aakyat siya na may karangalan. Pakiramdam ko tuloy nag-time travel ako nung kabataan ko kasi nung umakyat din ako sa stage, tinawag din ako na may karangalan. Actually talaga valedictorian din ako noon. Masteral din ako nung elementary school ako. Masteral ako ng grade 5 at grade 6 kasi 3 beses akong umulit ng grade 5 tapos 2 beses akong umulit ng grade 6. Tama ngayon narinig nyo na umulit ako ng grade 5 3 beses kasi nga puro cutting lang ang ginagawa namin noon. Naalala ko pa nga yun, tumawid kami sa may basurahan, yung tapunan mismo ng basurahan, doon kami dumaan para lang makatakas kami at makapag-cutting. Pero kahit kailan hindi ko pinagsisisihan yun dahil talaga na-enjoy ko yung childhood ko noon. Tapos pagdating ko naman ng grade 6, 2 beses din akong umulit sa grade 6 kasi nga puro cutting din ang ginawa ko noong mga araw na yun. Imagine niyo guys, sa totoo lang grade 6 na ako noon pero hindi ako papasok kung hindi ako ihahatid ni mama. Kasi si mama alam din niya na ang gagawin ko pagdating sa school, itatakas ako tapos magka-cutting ulit ako. Panahon kasi namin hindi pa uso yung SM, Santa Lucia pa lang ang meron dito sa atin kaya kasagsagan noon, lagi kami nasa Santa Lucia. Lagi ko nga kinikwento sa mga anak ko na yung Words of Pan ang kauna-unahang pan game dito sa amin. Pinakamasayang moment namin na kapag magki-Christmas party kami ng mga bata, diretso kami dun sa Santa Lucia. Hindi ko sinasabi sa inyo na proud ako sa ginawa ko pero isa lang ang masasabi ko, talaga na-enjoy ko yung pagkabata ko. Kasi nga itong mga anak ko, naaawa din ako sa kanila kasi wala na silang ginawa kung hindi mag-aral. Sobrang tutok nila sa pag-aaral. Itong si Ate Chanel ko napunta to sa pilot section. Kahit ako na bilang magulang, aminado ko na hindi ko naman talaga sila tinuruan. Hindi ko nga alam kung paano sila natuto mag-English kasi ako hindi naman talaga ako nagtuturo sa kanila. Minsan kasi totoo yung sinasabi na nasa surroundings mo, kapag matatalino yun, nasa paligid mo, ma-adapt mo din yun. Mga pinsan kasi nila matatalino tapos mahihilig mag-aral. Kaya feeling ko yun yung na-adapt nila kasi kami nung kabataan ko, yung nasa paligid namin, mga rugby boy tapos mga basag ulo. Kaya nga nung gagraduate na lang kami sa school, may aabangan pa kami para bugbugin bago gumraduate kasi para makaganti kami dahil alam namin lilipat yun ng school. Limutan ko nga din pala ikwento sa inyo kung bakit 3 beses akong umulit sa grade 5 tapos 2 beses akong umulit sa grade 6. Kasi ngayon lang yung time na
makakakain kami ng McDonald's. Doon sa mga batang 80s na nakakain ng McDonald's, na abutan nila dyan sa may dating LBC. Dyan pa nakatayo yung dating McDonald's. Tapos orderan kami ni mama ng isang soft drinks, isang french fries, tapos isang hamburger. Pero sa tatlo na yun, isa lang ang pwede mong piliin at pwede mong kainin. Dito nga sa part na to, tinawag na si Chanel. Bumalik tayo sa kwentong burger. Doon nga sa tatlong in-order nila mama, isa lang ang pwede mong piliin doon. Hindi ka pwede magreklamo kasi pag nagreklamo ka, kukurutin ka nila sa tagiliran. Time na nga na yun, hindi ka rin pwedeng umiyak doon sa McDonald's kasi pag umiyak ka, lalo ka nilang bubugbugin. Doon sa mga bata ngayon, sobrang siswerte nyo kasi hindi nyo naranasan yung mga naranasan namin. Sa loob ng ilang taon, isang beses lang kami makakakain ng McDonald's, pahirapan pa talaga yun. After nga tawagin ni Chanel, umalis na ako doon sa inuupuan ko kasi grabe yung init at naka-jacket pa ako. Samahan ko na nga lang din si Mami Heidi kasi mag-isa nga lang siya dito, nandito siya sa may gilid. Nga ako sa part na to kasi sobrang sexy niya. Sabi ko na wala na yung tiyan niya, yung pala naka-girdle lang siya sa part na yan. Hindi na pa kasi siya nagyayaya na umuwi na kami sa bahay. Kasi nga daw nagpipigil nga lang daw siya, sobrang sakit na nga daw kasi ng tiyan niya kasi hindi niya matanggal yung girdle kasi nga ang daming tao. Sabi ko sa kanya, konting taste na lang kasi pag tinawag na sila, uuwi na kami. Beses na nga kasi din ako nagpaalam sa anak ko dyan, sabi ko mauna na kami kaya lang ayaw niya kaming paalisin pa dahil baka nga daw tawagin daw kami. Kaya lang dahil mapilit si Mami Heidi, wala rin naman ako nagawa kaya umuwi na kami. Dito nga sa part na to, nakita ko yung kapatid ko, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, umuwi na siya, wag na siya magpakapiling good father. Ito kasing kapatid ko na to, hiwalay na sa dati niyang asawa at meron na siyang bagong kinakasama. Sabi ko nga sa kanya, huwag niya na antayin kung ano pa yung aantayin niya dahil pagtapos naman yan, iuuwi rin naman si JM. Kailangan pa daw kasi nilang pumunta ng loob ng classroom dahil meron nga daw siyang kukunin doon. Meron daw kasing ibibigay sa kanila yung teacher na gagamitin nila sa graduation. Kaya nga nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko sa kanya, mauuna na kami ni Mami Heidi at malayo pa yung pupuntahan namin. Ngayon napagkwentuhan namin ni Mami Heidi, yung pangarap ko dati na maging doktor. Pangarap ko kasi talaga maging doktor guys, taga bunot ng puting. Bye-bye!